Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 26, 2025, Miyerkules sa ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 4 verses 1 and verses 5 to 9. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito. Ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa araw na ito, muli ay pinaalalahanan tayo ng kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntuning ibinigay sa atin ng Diyos. Paano sa unang pagbasa, mula pa sa panahon ni Moises, pinagkaloob ang tuntunin na dapat sundin at ito ang magpapakilala sa kanila bilang isang bansang matatag, bilang isang bansang ipinagtatanggol at ipinaglalaban ng Panginoon. Sa nalalapit po na pagpili natin ng mga maglilingkod sa ating bayan, mga tinatawag natin mga politiko, sa ngayon talagang kakaiba ang nangyayari sa ating bansa. Dahil yung mga inaasahan natin na magpapatupad ng bansa, ng mga batas, sila mismo ang mga tinatawag natin mga lawbreakers. Hindi lang basta hindi na nga nagpapatupad, gumagawa pa ng mga batas para salungatin yung mga batas na dapat na sinusunod. Kaya, ang nangyayari sa ating bansa, nadidivide tayo, talagang hindi tayo umaasenso. May mga pangyayari pa na mismo ang mga politiko natin, mga leader ng ating bansa ang siyang kumukutya sa ating Diyos, ang sumasalungat sa mga utos na dapat na sinusunod natin. Malinaw naman na sinabi sa atin na dapat nating sundin ay ipangilin ang araw ng pamamahinga, huwag magnanakaw, huwag papatay, pero sadyang talamak na po, talamak ang nakawan, yung kaso ng graft and corruption. Kaya ito yun, napakatindi ng pinagdaraanan natin. At dahil yan sa ating pong pagsuway sa mga tuntunin na ibinibigay ng Diyos. Kaya napakahalaga po, nawa seryosohin po natin dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para bumoto, pumili ng mga politiko na maglilingkod dapat sa ating bansa. Pero tiyakin natin na ang ating pong mapipili, unang-una, siyempre, ito po ay may paggalang, pagkilala sa Diyos at handang sumunod sa Diyos. Dahil nakakatiyak tayo na ang kanila pong gagawing mga batas ay nakaayon sa kanilang pananampalataya. Anong mangyayari kung isang politiko ay walang pananampalataya sa Diyos o kaya naman binabaliwala ang Diyos? So, napakahalaga po ng ginagampanan ng mga mambabatas natin. Sa kanila rin po kasi
nakasalalay ang kinabukasan din ng mga susunod na henerasyon. Sa aking karanasan, no? Sa karanasan ng karamihan, simulat sa pool na sila na yung gumagawa ng batas, sila na yung nandyan sa pwesto, hanggang ngayon sila pa rin. Pero dahil din naman yan sa mga bumoboto, dahil hindi rin naman natin dinadaan sa dasal, no? Ang nakakalungkot ay idinadaan lang natin sa pera-pera ang pagpili sa mga politiko na ating ibinoboto. Kaya muli, sa paalala sa araw na ito, tiyakin natin na ang pipiliin mo ay yung magpapatupad ng batas at gagawa ng batas na naaayon sa tuntunin ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.